Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, may tatlo ng nag-file ng kanilang COC bilang kinatawa ng 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Isa na dito si Colonel Ray Lopez at itong si Fried Henry Teves mga kababayan. Ito yung mabigat, Fried Henry Teves hindi ito nakapakinagan. Fried Henry Teves ang mabigat. Tapos itong si Linel Albiola mga kababayan, mayor ng Bacong Negros Oriental mga kababayan. Mabigat na pangalan din ito dahil mayor ito ng Bacong mga kababayan. Sa kampo nila Mayor Janice Digamo wala pang nag-file mga kababayan at na-cancel din pala na-cancel din itong gagawing special election dapat ngayong December 9 pero nga mga kababayan nung nag-file nga itong si Fried Henry Teves mga ilang oras lang mga kababayan kinancel mga kababayan at hindi pa natin alam kung kailan ba talaga o anong tamang buwan. Pero ang pagkakalam nga natin, inuurong mga kababayan, mga January siguro, tama si Mayor Fitz Diaz, parang sa mga January gagawin yung special election mga kababayan. Yun ang itong si Fried Henry Teves, sabihin na natin na medyo may kakapalan din talaga ng mukha dahil nga tinuturing na itong terorista pero ang lakas pa rin ng loob na mag-file ng kaniyang candidacy mga kababayan bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental. Ang inaabangan natin mga kababayan na mag-file ng kanyang COC, itong si Mayor Janice Digamo mga kababayan. May nagsasabi hindi daw pwedeng si Mayor Janice Digamo dahil yun nga hindi daw taga 3rd District. Sabi naman ng Mayor ng Dumaguete, pwede ito si Mayor Janice Digamo dahil nga may bahay ito doon sa Bunawon, pati si Mayor Fitz Diaz, ganun din ang sinabi, doon pa nga daw nakalibing yung kanyang asawa na si dating Gobernador Roel Digamo mga kababayan. Pero abangan natin mga kababayan, talagang gusto nating tumakbo itong si Mayor Janice Digamo para naman talagang makikita natin na nakapaghiganti talaga itong si Mayor Janice Digamo. Hindi man kaagad-agad nahuli itong si Arne Teves mga kababayan, pero kung sa tingin natin kung mananalo itong si Mayor Janice Digamo bilang kinatawa ng 3rd District ng Negros Oriental, para na rin nakakulong itong si Arne Teves mga kababayan at itong si Fried Henry Teves mga kababayan. Yun ang sabay-sabay na natin itong panoorin. Sina, hindi ako ni-receive niya. Pero daan. Ni-file si Fried Henry Teves, independent, for the congressional seat, o si Lenen Albiola, independent niya po. Independent, this is the mayor of Bacong. So, both of them, sunod ang magod siguro ni sila. Sila pa ni-file karong adlaw. Padayon to nga ugma sugod na ang campaign period, even though extended ang atuang filing sa COC until Saturday sa 11. Now i-extend sa COMELEC ang nahitabo gyud na-release gikan sa Manila ang resolution sa guidelines sa filing including sa form last Saturday pa. So motong nakapanghatag na gani mi pagka-Biyernes o form na karaan pa. So abot man na kabaluman dito ang inbank na nahitabo, extend nila ang filing adto na sa Pizza MC to give way to these candidates na makafile pa. So but magpadayon nga ang campaign period kung masugod November 9. Also that would be the election period for the 3rd District. Now, as to the COMELEC control, based sa guidelines nga gihatag sa COMELEC o sa resolution, the COMELEC control would still be in effect until November 29, the end of election period for the barangay and SK election. So, naapagyapon tong mga ban, and also as to whether or not after anang November 29 atong i-COMELEC control ang 3rd District election kay total biglang naman lang naka-adlaw that would still be depend upon the inbound. The RJACC would meet in order if we could make a recommendation if recommend ni sa inbound na i-COMELEC control for the election sa 3rd District. But I think I have full trust and confidence sa atong Philippine National Police ug sa ato AFP to make
the right recommendation as to the security situation there is sa 3rd District. I'm glad sa ilang joint effort nga last BSKE, it resulted into a successful peaceful election in Negros Oriental, not only Negros Oriental but the whole region. Imo ganing tanahon mas naapay threat and intimidation na nahitabo sa Cebu. Yun ang mga kababayan, yun yung magkasunod na nag-file ng kanilang itong si Mayor Lenin Albiola ng Bakong at itong si Fred Henry Tevez. Nauna si Colonel Roy Lopez, mga kababayan. Unang araw pa lang ng filing ng candidacy, nag-file nga itong si Colonel Roy Lopez. Napakatindi talaga ni Colonel Roy Lopez, mga kababayan. Talagang military time itong si Colonel Roy Lopez. Hindi talaga bumitaw, mga kababayan. Hindi talaga pinagbigyan si Mayor Janice Digamo. Magkamag-anak naman sana sa ilani ng dating gobernador nga na pinatay na si Gobernador Will Digamo, mga kababayan. At sa kaalaman ng lahat, itong gagawing special election ngayong December 9 ay na-cancel nga rin ito, mga kababayan. Cancelled ito. Kaya pala itong si Mayor Fritz Diaz, mga kababayan, ay bakasyon lang sa US, no? Alam na ni Mayor Fritz Diaz na ma-cancel siguro itong mga kababayan, hindi matuloy itong eleksyon na ito. Kaya nagbakasyon lang muna itong si Mayor Janice Digamo naman. Alam din siguro na nabulungan siguro, mga kababayan, na hindi nga matuloy itong special election muna at iurong nga ito ng buwan kung kailan, kung anong buwan, mga January ba or basta, mga kababayan, abangan lang natin kung anong tamang araw, ang tamang pitsa, ang tamang buwan gagawin yung special election dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. Basta, mga kababayan, ang nakakagulat talaga nito at hindi naman nakakagulat, mga kababayan, talagang gagawin talaga ng mga TVs na hindi mapunta sa iba, no? Hindi mapunta sa iba yung pwesto ng 3rd District ng Negros Oriental para kontrolado pa rin nila, mga kababayan, itong Negros Oriental, lalong-lalo na itong 3rd District, mga kababayan, dahil nga ay hawak nila napakatagal. Mga ninuno pa ng mga TVs ang may hawak noon pa, mga kababayan. Ayun nga kay Mayor Fritz Diaz, bata pa lang si Mayor Fritz Diaz, TVs na yung nandyan, kaya dapat na talaga palitan. Palitan naman ang matitino, wag naman yung mga ganitong klaseng tao, mga kababayan, na pag nasa kamera, akala mo mga santo, pero pag nasa kanilang lugar na pala, mga kababayan, wala na sa kamera, para na palang mga demonyo. Yun ang hanggang dito lang muna, mga kababayan, at bago tayo magtatapos, excuse me, mag-shoutout muna tayo, mag-shoutout muna tayo dahil nga 2 araw tayong hindi nakapag-upload. Pasensya na. Napaka-busy talaga natin. Bulol-bulol na naman tayo. Kakarating lang natin galing Tagbilaran. Nakakapagod bumiyahe, mga kababayan. Shoutout kay Lods Rosalie Malit, kay wala na talaga protection ang mga broadcaster. Tama Lods, no? Tama Lods Rosalie Malit. Jonel Manata, shoutout di man lang pinakita ang video. Napakaikli lang ng video ng pagbaril, no? Pakaikli lang. At saka yung sa CCTV doon sa may gate, maikli lang masyado. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout from Joyce. Excuse me. Zero ni TV mo. Zero ni TV po para sa lupain naman. At gobernador daw ang may gawa po. At iyan ang sinabi ng pinsan ko. At may malaking lupain daw, at ano ba to? At isa lang ang gumawa daw po. Ito nga si Ma'am Joyce, magaling ito kumuha ng mga scoop. Maraming salamat, Ma'am Joyce. Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan, nood ulit dito sa Pulilan, Bulacan, Runi TV mo. Uy, Ma'am Bergie, magaling po na ba kayo? Magaling na po ba kayo, Ma'am? Magpagaling po kayo, may karamdaman si Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan. Sana po nasa mabuti na po kayong kalagayan. Crisanta Kasuya, kaluoy po daon sa Pinas, langyod na talaga, totoo naman talaga. Teresa Balansag, condolence po sa lahat ng pamilya Juan Humalon, ingat kayo palagi. Ay James, Frank James, kumusta dyan, Arturo Tamayo, kung galit si Mayura, lalo na kami, ako mismo ang nagsabi sa kanya. Sana ay na yun. Sana yun. Masahin natin to, Kung galit si Mayura, lalo na kami, ako mismo ang nagsabi sa kanya na wala pang kamag-anak nisyo naging
nisyo naging mayor. Kaya magkonsihal ka muna. Yun, naging konsihal at naging board member at naging gobernador. Kaya galit ako sa nangyari sa kanya. Ayun, Arturo. At shout out na rin, minsan naisip ko na mayroon palang plano ang Panginoon para mambulgar ang ugali ng mga TVs. Marami akong info. Napatayin si Pinsan Ruel. Una sa bahay niya sa Bunawon. Pinasok nila Pasito Livron at Bubong Tanasan. Pero mala sila nahuli. Ako ang nagtimbre sa FIDE. Colonel Ray Lawas. Yun ang si Arturo Tamayo. Maraming salamat sa iyong komento at sa iyong info, Arturo Tamayo. At shout out na rin kay Felix Yangan. Ang bait-bait ni Mayor Janice at hindi madamot, mapagbigay, maawa sa mga mahirap, matulungin sila Gobdigamo. Pinapatay lang ni Arnett Teves, mabait din. Yan walang pagbabago sa buhay Ruel Digamo. Ano to? Hindi ko masyadong maintindihan. Maraming salamat. Kasi kulang yung text ni Felix Yangan. Maraming salamat sa iyo, idol, Felix Yangan. Well done, Rica Plaza, shout out subukan nyo magsiga-sigaan doon para itapon, nawala na o internet. Itapon saan? Para itapon sa kanal doon. Yun naman, dito na lang muna, yan ang sabi ni Well Done, Rica Plaza. Hanggang dito na lang muna mga kababayan. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.